Paalala, ang mga kwento na inyong masasaksihan dito ay hango sa aklat na kung tawagin ay apokripa. Ilan sa mga pangunahing karakter ay hango sa Biblia. Ang mga kwento ay halintulad ngunit ang karamihan ay detalyadong hindi mababasa sa aklat ng Biblia. Karapatan ng mga Kristiyano at ninuman na marinig ang kwento na ito, maimbestigahan at mapag-aralan upang mapag-alaman kung ito ay may katotohanang naganap o isang literatura lamang. Nang magkagayoy itinaboy ng anghel si Satanas at ang kanyang mga hukbo mula kina Adan at Eva. At sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ang Diyos na lumalang sa inyo ay magpapalakas sa inyo. At ang anghel ay umalis sa kanila. Ngunit nanatili sina Adan at Eva na nakatayo sa kuweba. Walang aliw na dumating sa kanila, nahati sila sa kanilang iniisip. At pagsapit ng umaga ay nanalangin sila at pagkatapos ay lumabas upang maghanap ng hardin para sa kanilang mga puso na patungo rito, dahil hindi sila makakuha ng aliw sa pag-iwan nito. Ngunit nang makita sila ng matalinong si Satanas na sila ay pupunta sa halamanan, tinipon niya ang kanyang kampon at lumitaw sa isang ulap na balak na lokohin sila. Ngunit nang makita siya ni na Adan at Eva sa isang pangitain, naisip nila na sila ay mga anghel ng Diyos na pumarito upang aliwin sila tungkol sa kanilang pag-iwan sa hardin, o upang ibalik sila muli dito. At inilahad ni Adan ang kanyang mga kamay sa Diyos na pinakiusapan siya na ipaunawa sa kanila kung ano ito. Nang magkagayoy si Satanas ang napupuot sa lahat ng mabuti, ay nagsabi kay Adan, "Ho Adan, ako ay isang anghel ng dakilang Diyos at narito ang mga hukbo na pumapaligid sa akin. Sinugo ako ng Diyos at sila upang kunin ka at dalhin sa hangganan ng halamanan sa hilaga, sa baybayin ng malinaw na dagat, at maligo ka at si Eva doon. Itaas ka sa dati mong kalagayan na kayo ay bumalik sa hardin." Ang mga salitang ito ay umabot sa puso ni na Adan at Eva. Datapwat pinigilan ng Diyos ang kanyang salita para kay Adan at hindi ipinaunawa sa kanya kaagad, ngunit nagmatsyag upang makita ang kanyang lakas. Kung ang Satanas ay kanyang mapagtagumpayan o hindi, tulad ni Eva noong sila pa ay nasa hardin. Nang magkagayoy, tinawag ni Satanas sina Adan at Eva at sinabi, "Narito, pupunta tayo sa dagat ng tubig." At nagsimula silang maglakad. At sinundan sila Adan at Eva sa kaunting distansya. Ngunit nang makarating sila sa bundok sa hilaga ng hardin, isang napakataas na bundok na walang mga hakbang sa tuktok nito, ang Diablo ay lumapit kina Adan at Eva at pinasampa sila sa tuktok, at ito ay hindi pangitain. Hinangad na ihulog sila at patayin at mabura kahit na ang pangalan nila sa kalupaan, upang ang lupa na ito ay manatili sa kanya at sa kanyang mga kampon. Ngunit nang makita ng maawaing Diyos na nais
ni Satanas na patayin si Adan sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang kaparaanan at nakita na si Adan ay maamo at walang kamalayan, ang Diyos ay nagsalita kay Satanas sa isang malakas na tinig at isinumpa siya. Nang magkagayoy, siya at ang kanyang mga hukbo ay tumakas. At sina Adan at Eva ay nanatiling nakatayo sa tuktok ng bundok, kung saan nakita nila sa ibaba nila ang malawak na mundo sa itaas na kinaroroonan nila, ngunit wala silang nakitang alinman na naroon sa tabi nila. Sila ay umiyak, kapwa sina Adan at Eva, sa harap ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Nang magkagayoy, dumating ang salita mula sa Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, "Malaman mo at maunawaan ang tungkol sa Satanas na ito, na hinahangad niyang linlangin ka at ang iyong binhi pagkatapos mo." At si Adan ay umiyak sa harap ng Panginoong Diyos at nakiusap, at pinakiusap niya na bigyan siya ng anuman mula sa hardin bilang isang tanda sa kanya na kung saan siya maaaliw. At tiningnan ng Diyos ang pag-iisip ni Adan at sinugo ang anghel na si Michael hanggang sa dagat na umabot sa India upang kunin mula roon ang mga gintong tungkod at dalhin sila kay Adan. Ginawa ito ng Diyos sa kanyang karunungan upang ang mga gintong tungkod na ito na mapapasakamay ni Adan sa yungib ay dapat na lumiwanag sa gabi sa paligid niya at tapusin ang kanyang takot sa kadiliman. Nang magkagayoy, ang anghel na si Michael ay bumaba sa utos ng Diyos, kinuha ang mga gintong tungkod ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos at dinala sa Diyos. Matapos ang mga bagay na ito, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na bumaba sa hardin at sabihin sa kerubin na nag-iingat nito, "Narito, iniutos sa akin ng Diyos na pumunta sa hardin at kumuha doon ng mabangong amoy na insenso at ibigay ito kay Adan." Nang magkagayoy, ang anghel na Gabriel ay bumaba sa utos ng Diyos sa halamanan at sinabi sa kerubin ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Sinabi ng kerubin na maigi at pumasok si Gabriel at kumuha ng kamangyan. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos ang kanyang anghel na si Rafael na bumaba sa hardin at magsalita sa kerubin tungkol sa isang mira upang ibigay kay Adan. At ang anghel na si Rafael ay bumaba at sinabi sa kerubin ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. At sinabi ng kerubin, "Mabuti." Pagkatapos ay pumasok si Rafael at kinuha ang mira. Ang mga gintong tungkod ay mula sa dagat ng India, kung saan may mga mahahalagang bato. Ang kamangyan ay mula sa silangang hangganan ng hardin, at ang mira naman ay mula sa hangganan ng kanluran, kung saan dumating ang kapaitan kay Adan. At dinala ng mga anghel ang tatlong bagay na ito sa Diyos sa tabi ng puno ng buhay sa hardin. Nang magkagayoy, sinabi ng Diyos sa mga anghel, "Isawsaw mo sila sa bukal ng tubig. Pagkatapos ay kunin mo sila at iwisik ang kanilang tubig sa ibabaw ni Adan at Eva upang sila ay medyo maaliw sa kanilang kalungkutan." At ibigay kina Adan at Eva. At ginawa ng mga anghel ang iniutos sa kanila ng Diyos at ibinigay nila ang lahat ng mga bagay na iyon kina Adan at Eva sa tuktok ng bundok kung saan inilagay sila ni Satanas
nang naisin niya na wakasan sila. At nang makita ni Adan ang mga gintong tungkod, ang insenso at mira, siya ay nagalak at umiyak sapagkat iniisip niya na ang ginto ay isang palatandaan ng kaharian kung saan siya nagmula, na ang kamangyan ay isang palatandaan ng maliwanag na ilaw na dating kinuha mula sa kanya, at ang mira ay isang palatandaan ng kalungkutan kung saan siya naroon.